Ave Maria! Gracia plena! Isang mapagpalang araw po ng linggo mga kapanalig, ang dalangin nating sumapit sa lahat. Samahan po ninyo kami sa mga sandali ng pag-aaral sa salita ng Diyos at pagtatanggol sa ating pananampalatayang Katoliko. Ito po si Brother Marco C. Evangelista. Ipagpatuloy po nating pag-aralan, isabuhay at ipagtanggol ang ating pananampalataya. Isang mapagpalang araw po ng linggo, ito po si Tatang Larry Lamco Malyari. Amen! At siyempre, yung ating mga poging partner sa ating technical side. May pakindat-kindat pa Si Engineer Marlon San Diego at si Brother Clinton. na hindi asawa ni Hillary. Yan. At saka si Brother Romar. Yan. So, purihin ng Diyos. May mga kasama tayong magagandang lalaking pareho natin. At andyan na siyempre si Sister Cheska. Andyan na ba si Valera. Cheska? Hello, Cheska. Good afternoon. Yan, tama ba? So, tama. Ayun. Yun, okay. talagang nagpakita eh. So, mga kapanalig, tayo po ay nahaharap sa dalawang pagdiriwang sa mga susunod na araw. Bukas, tayo ay mag-exercise ng ating constitutional right para pumili ng ating mga ihahalal na punong barangay mula barangay captain hanggang 7 kagawad. Tama ba ako? No? At kasama ang SK chairman at SK Kagawad. Yan. So, nasa kamay po nating mga butante ang future ng ating kanilang mga barangay. Kaya bago tayo bumoto, wag nating kalimutang magdasal. Importante po ang barangay, small unit of the government. Yan. Pero dahil small ito, dito rin ang unang step para sa mga kailangang serbisyo ng ating bayan. Yes. Diba? Kaya kanina nga po nag-post ako, Brother Marco, na isang reminder. Tandaan po natin, kapag araw po ng mismong eleksyon, ang tao'y pantay-pantay. Walang mahirap, walang mayaman. Pero mas lamang ang ginagamit ang isip sa pagpili ng iboboto. Tsaka huwag tayong pipili na parang napuwersa lang tayo kasi maraming pinagawang tarpaulin, no? Maraming mga programa na parang nai-impress ang publiko pero matagal na rin sa serbisyo pero wala namang ginagawa. Di ba? Alam nyo ako sa akin lang pananaw, yung the more na mas maraming pinagawang tarpaulin, hindi ko iboboto eh. Kasi maraming ginastos yan eh. Kung titingnan natin sa batas ng COMELEC rulings, meron pong particular na amount lang na dapat gastusin. May mga kandidato, halos paliguan na buong barangay ng tarpaulin eh. Kaya, donated daw, brother. Anong nangyayari? Donated. Lukuhin nyo, lulong yung panot. Yung mga donation na yan buti kung totoong donation. Di ba? Talagang pinaglalaanan ng malaking gastos yan. Di ba? Okay. Actually, ako, sa totoo lang, ang pananaw ko sa barangay, napakahalaga eh. Kasi, una, di ba, pag may problema yung magkapitbahay, hindi naman tatakbo agad sa korte yan eh. Hindi, ang unang tatakbuhan yan, lupon, yung barangay, si di ba? Kapitan, si Kagawad. Pag merong kapitbahay ka maingay na nagkakaroke, hindi ka naman pupunta ng munisipyo, police station, barangay pa rin ang pupuntaan mo, di ba? So, yung mga maliliit na bagay, kung sa maliit na bagay pa lang, hindi na magiging maayos, paano mangyayari sa darating na mas malaking usapin, no? So, pagdasal din natin ang ating kinabukasan para makapili tayo ng karapat-dapat na barangay officials sa kanilang barangay bukas po, mga kapanalig. Bago tayo magpatuloy, magpapasalamat lang po ako sa mga Knights of Columbus ng North Luzon State. Thank you very much po sa kanila. Particular sa nag-imbita sa iyo, si Kuya Manuel Naldosa. At kay Brother Pasky Carbera, ang kanilang State Deputy. Salamat po sa inyong lahat. Ako naman, kahapon ay nariyan po sa San Roque, parokya ng San Roque, Baluarte, Nueva Ecija. Nagbigay po tayo ng Marian Symposium sa pagdalaw ng imahe ng Nuestra Señora Spanish yung Our Lady of Peace and Good Voyage, Antipolo. Okay. Yung pilgrim image ng Our Lady of Antipolo dumating sa parokya ni Father Robert de la Cruz at inimbitahan tayo doon sa pangungunan na rin ni Brother Carlo Ramirez, no? So, na-encounter din natin yung aking kaibigan at kapitbahay sa Taguig.
Nandun doon naka-assign si Reverend Father Marlon Beredo. Okay. Galing sa Santa Elena Paris, tapos umikot, nagkita kami sa parokya ng San Roque. Thank you po, Father Robert de la Cruz at Brother Carlo. No, siyempre si Sister Juby Zamora doon sa kanyang parish secretary, napakamaasikaso. At nga pala, nag-text ang ating kumparing Consel Amos Caranza. Gusto lang po natin ipaalam sa mga taga Catanduanes, meron pong bagong klinika dyan sa Catanduanes State University, ang Caranza Dental Clinic. Yan. Okay. So pagka kailangan ng dental care. At saka napakagaling na dentista na si Dr. Caranza. Si Dr. Amos Caranza. Yes, ng Baras. Dentista na, konsihal pa. Yun, oh. Ano yan? Bayan ng Baras. Baras. Bayan ng Baras. Konsilor Amos, Dr. Amos Caranza. Kumusta ka ni Rudy Rosario, brad? The Honorable Rudy Rosario. Isang honorable Consel si Amos. Ayos din, Okay. Amos. So, diretso na tayo. Sabi ko, dalawa yung gagawin nating mahalagang paghahanda sa araw na darating. Bukas, barangay election. Then, Sa susunod ay yung ating paggunita ng undas. O tandaan nyo po mga kapanalig, pag sinabi hong January tuloy, pag sinabing November 1, All Saints Day. araw ng mga banal. Araw ng mga santo. Ngayon, October 31, meron tayong tinatawag na Halloween. Yung mga anak ninyo, mga pamangkin, apo, ng mga bata, huwag niyo yung gayakan ng mga gayak demonyo. Mga impacto. Kasi ang Halloween, ang ibig sabihin ng Halloween, derived from the word hallow, banal. Banal, yes. Kaya dapat isuot ng mga bata ay mga kasuotan ng mga santo. Ang ilalagay sa ulo yung halo, huwag sungay. Sungay. Gusto nyo ba, inong bata, ginagaya ka mo ng itsurang demonyo at impacto. Nung lumaki, sabi mo, napaka-impacto ugali nito. Ikaw may kasalanan. Kayo po nagpalaki sa akin dyan. So, lagyan nyo ng gayak ng mga banal, di ba? Dami naman. Yung aking apo sa pamangkin sa Plaridel, Bulacan, si Alexa, sinuutan ng Mater Dolorosa. Wow. At saka yung anak ni Lucky, pamangkin ko rin, apo ko sa pamangkin. Di ba? Ang ganda na Aquila, si Aquila. Ang gaganda ng mga forma, mga santo. Saint Benedict pa yung ni Aquila yung apo ko rin hindi naggaganyan kasi hindi sila Katoliko. Yun lang. Hindi nagaya ka ng santo. Hindi. Baka pag ginaya ka ng lolo, so makabilang buhay ang lolo. Okay. So, dalawa po, mahalagang gagawin nating paghahanda. Happy long weekend. Election bukas at sa kinabukasan, November 1, ay araw ng mga santo at araw ng mga yumao, ang November 2. Yes. Pagdasal natin ang mga yumao. Amen. Ito na. Alam po ninyo, mga minamahal na kapanalig, kapag pinag-usapan natin itong binanggit nating All Saints Day at saka All Souls Day, agad-agad po makakatanggap ang Catholic faithful ng atake mula po sa mga sekta protestante o mga sektang tinatag ng tao. Ang unang-unang salitang maririnig natin sa mga protestante, pag sinabi mo pang undas o kaya araw ng mga patay, araw ng mga santo. Ano sinasabi nila? Ang unang tirada dyan, nasa Bible ba yan? Ayun. Nakasulat ba yan sa Biblia? Yan ang mga tirada. Alam mo, Brother Marco, tayo pong mga Katoliko, Kristiyano-Katoliko ay naniniwala sa tinatawag po na purgatorio. Na ito nga po ang kinaroroonan ng mga taong naniniwala, na kinaroroonan rather ng mga taong namatay na. Ito yung dakong kung saan po ay nililinis ang mga kasalanang nagawa ng mga taong namatay na. Purgatorio. Yan. At dito naman pumapasok yung linya ng atake sa mga protestante tungkol nga dyan sa binabanggit mo na aral ng purgatorio. Nakasulat ba yan sa Bible? Alam mo pagkaganyan, naalala ko lagi si Hamskirey. Si Hamskirey, lahat yata ng post ni Hamskirey binabanatan ng mga protestante. Ang problema kay Hamskirey, ang bumabanat sa kanya, hindi, magaling si Hamskirey. Ang problema, ang mga bumabanat sa kanya, puro bogus. Akala ng mga bogus, hindi sila papatulan. Mapagpatul si Hamskirey. Papatulan kayo dahil tagapagtanggol. Kasi pumapatol yan sa kalaban. For the sake of truth. Kahit alam ni Brother Hamskirey na
itong mga kaharap niya, yung mga bogus, yung Papatulan account, sila. Oo. para sa katotohanan at sa aral ng pananampalataya, titindigan kayo niyan. Papatulang Oo. kay Hamsky Ray. Hello, Brother Hamsky. Tuloy natin, Brad. Okay, tuloy mo lang, Brad. Saludo kami sa iyo. Sige. Pero Ate. tawag dito, yung mga tira ng mga, Kapitan Weng Takaira ng Lower Bikutan, mabuhay ka. Ay, kumusta ka raw? Sabi ni Colonel Pilaes Agapito Pilaes. ng Lower Bikutan. Oo, yan, sige. Ayan. Okay. Actually, itong si Brother Weng Pakaira, kasama natin to sa ating paglilingkod Oo. sa ating simbahan. Active yan. Oo, at saka dito sa Radio Veritas, nung mga bata-bata pa tayo. Oo. Okay, ngayon. Original nakagrupo natin Oo, dito yan. naging Katext pa. barangay captain ng Lower Bikutan ngayon. At maganda ang sitwasyon ng Lower Bikutan. Last term na. Naka-last term. Hindi, mag-last term ngayon. 3 term. Oh, ngayon nga. Makakatatlo siya. May Oo. awa ang Diyos. Siyempre, panalo na eh. Oo. At tayo nagpo-promote tayo ng totoo Hindi tayo nagpo-promote ng Binabanggit bogus. lang natin dahil nakasama po natin siya sa mga mission natin. So mga kapanalig, pag-usapan natin yung tungkol sa purgatorio. Sabi ko nga, pag narinig ng protestante yan, nasa Bible ba yan? So bago po natin sagutin yan, Tatang Larry, mga kapanalig, alamin muna po natin saan po ba nag-originate o saan po ba nagsalita nagmula ang salitang purgatorio at ano nga po ba ang purgatorio? Okay. Ito kasi kailangan tang intindihin to eh. Pag hindi natin to tinrace back yung origin niya, magmumukha talaga tayong angat. Hindi Angat natin na angat. mapapaniwalaan na may Sige. purgatorio. Okay. Una, ang kahulugan po ng salitang purgatorio mula po sa Old French ay purgatoire, na nagmula naman po sa medieval Latin na purgatorium. Sa huling bahagi po sa paggamit ng salitang Latin, ang purgatorio ay tinatawag ding furgo o purgare. Yan. Purgo o purgare. So, ang ano ba ibig sabihin ng purge, Tatang Larry? Purge. Purge means purify. Kasi yan yung English. Sa wikang modern English na. Oo. Ang ibig sabihin yan, purification. Kapag isinalin po yan sa Tagalog ay paglilinis, gawing malinis o gawing dalisay. Alam po ninyo, bago umakyat o pumasok sa kaharian ng Diyos ang kaluluwa ng taong namatay na, no? Ang taong namatay na, sila nasa purgatorio, doon isinasagawa ng Diyos ang paglilinis. Kaya ang purgatorio ay parehong lugar o kalagayan, state. Isang kalagayan o proseso para sa taong namatay na. So sa ating pananampalatayang Katoliko, i-oppose na ninyo ng i-oppose yan, basta para sa aming mga Katoliko, ang lahat ng mga kaluluwa ng mga yumao, ng mga namatay na, mga mahal natin sa buhay, Tatang Larry, ay kailangan pong dumaan sa proseso ng paglilinis, no, patungong langit para po makarating sa kabanal-banalang lugar ng langit o nung kaharian ng Diyos. Parang ano lang yung templo, may dakong banal, may dakong kabanal-banalan. So, ang sabi mo kailangan dumaan. Bakit nga ba hindi mabasa yung salitang purgatorio sa Bibliang Tagalog? Kung totoo yung sinasabi mo. At tayo naman, pag sa tanong mo yan, a-admit natin agad. Ako, i-admit ko po sa inyo mga kapanalig na hindi po totoong mababasa, no, sa Biblia yung Termino, yun ang sabi nung kasi sabi mo, dadaan sa purgatorio, wala naman sa Biblia yan, hindi mababasa yan, hinanap namin yan Ito ganito sabi ko, ina-admit ko. Pero yung admittance kong yan, may pero. May pero? Bakit? Kasi, pagka tinanong mo ako, bakit wala sa Biblia yan? Ang tanong ko dyan, i-admit ko agad, wala yan kapag ka ang ginamit mo ay Bibliang Tagalog. Ganun ba? Hindi ko alam yun Diba, sabi mo tang ganito? Hindi naman mababasa sa Bible ang Biblia. Dadaanan. Sabi ko, i-admit ko agad. Oo, hindi talaga mababasa kung Tagalog ang gagamitin. Okay. Ngayon, wala ba sa Biblia yung term, yung salita, pangungusap na purgatorio? Kung Tagalog ulitin ko, wala. Pero saan ba nag-originate yan? Ito po mga kapanalig ay hinango sa Latin. Latin. Kaya pala. Tandaan mo ang Hebreo at Greek, no, na-translate yan una sa Latin, yung tinatawag na Latin Vulgate. Opo, yung Sacra Vulgata. Ni Saint Jerome. Saint Jerome. Okay. Ano pa yung nakalagay dyan, Brother basahin Marco? ko sa iyo chapter 1 verse 3 ng Hebreo. Hebraeos, sabi ng Latin. Quicum sit splendor gloriae et figura substantiae eius
fortansque omnia verbo virtutis suae purgationem peccatorum. Yun. Yun. So, para Narinig maintindihan mo? nila. Narinig mo? Narinig ko. Huwag mong tanungin kung naintindihan ko. Huwag ka magdali. Para mabigyan natin ng justification. Sige, sige. Latin ko, Tagalogin mo tang. Hebreo chapter 1 verse 3. Pakinggan po ninyo. Tuloy mo sa ang Biblia. Ang Biblia version. Palibhasa ay siyang sinag ng kanyang kalwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagkadyos at umaalalay lang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan. Lakasan mo nga yung tang, ulitin mo paki. Nang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Alam mo yung pinaulit ko sa iyo, pinalakasan ko sa iyo para marinig ng mga kapanalig natin. Paglilinis ng mga kasalanan. Ang salitang paglilinis ng mga kasalanan na binasa ni Tatang sa ang Biblia Hebreo chapter 1 verse 3 sa Tagalog ay katumbas po ng salitang forgationem peccatorum sa Hebreos chapter 1 verse 3 ng Latin Biblia Sacra Vulgata. Ayun naman, kaya naman pala hindi matanggap ng mga sektang sulpot ang aral ng purgatorio ay hinahanap nila ang salitang purgatorio sa Bibliang Tagalog. Yun ang sinabi Yan ko. naman yun. Kaya ina-admit kong wala sa Biblia Tagalog. Kaya ano ang moral lesson, lesson para sa mga umaatake sa aral ng purgatorio? Huwag po ninyong hanapin sa Bibliang Tagalog ang salitang nagmula sa medieval Latin na purgationem peccatorum na ang katumbas sa Tagalog po sa binasa ko paglilinis ng mga kasalanan. Dapat pag-atake gagamitin din yung utak. Kaso walang utak. Hindi, may utak naman po kaya lang nagmamalfunction. Ayaw gamitin. Ito, alam mo ang isang problema kasi Tan. Palibasa nga ang Latin ay official language ng Catholic Church. Kaya hindi nila magamit eh. Hindi. Kasi pag ginamit nila yan, nag-a-admit na sila ng aral na galing sa simbahang Katolika, no? Now, ito, puntahan na natin yung direktang mga punto por punto natin. Okay. Bakit po kailangan dumaan ang kaluluwa ng mga namatay, ng mga yumao sa purgatorio o sa tinatawag nating proseso ng paglilinis o dako ng paglilinis? Okay. Una, sa Roma chapter 3 verse 23 po, no? Makikita po natin ang isang katotohanan. Ang sabi, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Okay. Of course, exempted dyan ang ating Panginoong Jesucristo at ang ating mahal na Inang Maria. No, yung Roma chapter 3 verse 23. Ngayon, ang lahat ba ng tao, Tatang, ay totoong nagkasala? Di ba? Admitted naman tayo dyan. Okay. So ano ba yung dalawang uri ng kasalanan na maaaring ginagawa natin, nagawa ng mga yumao, no? At patuloy na magagawa pa ng mga naglalakbay. Ano ang kasalanan na tinutukoy ng Biblia? Dalawa yan, Tang. Una, basahin mo yung unang aklat ng Juan, chapter 5, verse 16 to 17. Kung makita ng sino man na ang kanyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay. Hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Yan. So, na-observe mo yung binasa mo, Tang? Yung sinabi kong dalawang uri ng kasalanan? Merong ikamamatay at hindi ikamamatay. Ayan. So, ano mang gawaing labag sa utos ng Diyos, mga kapanalig, ito po'y itinuturing na kasalanan. Pero tandaan po natin dito sa binasa natin sa 1 John 5:16, 17, ang kasalanan po ay nagbubunga ng isang kasalanang humahantong sa kamatayang espiritual. At isang kamatayan isang kasalanan na hindi hantong sa kamatayang espiritual. Okay? At merong probisyon. Ano yung probisyon? Yung gumawa ng kasalanang hantong sa kamatayang espiritual, hindi natin ikinakailangang ipagdasal. Samantalang yung gumawa ng kasalanan pero hindi humantong sa kamatayang espiritual, hinihikayat tayo ni San Juan, ipagdasal natin ito. Ipagdasal natin ito. So, sa ating simbahan, ito yung tinatawag, Tang, na venial sin. Okay. So, ano po ba yung mga halimbawa ng venial sin? Halimbawa,
nagkaroon ng kagalit yung isang tao, o nagalit sa isang tao, may nakaaway, kinamatayan niya, yung po ba'y pwedeng maibilang natin na venial sin, yung mga ganon? Pwedeng ano yun, pwedeng consider Mga simpleng venial sin. pagkakasala. Ang kasalanang hahantong sa kamatayang espiritual, yung mga grave case. Murder. Opo. Ayan. Rape with murder or kahit rape. Diba? At marami pa na mga kahalintulad nito. Opo. Yun yung tinatawag na kasalanang humantong sa kamatayang espiritual. Okay. So katulad nun. Pero yung halimbawa, nagalit lang ako sa iyo, Tang, tapos namatay ako. Kumbaga, namatay ako na may inis ako sa iyo. Hindi naman talagang galit na galit. Buti hindi ako in-example mo ngayon. Ako namatay, di ba? Siguro, ang Diyos naman makatarungan sa lahat. Halimbawa, nagnakaw ako. 1,000,000. Nagnakaw ka, 100. Namatay tayong dalawa ngayon. Hindi ibig sabihin na nagnakaw ako ng 1,000,000, ikaw 100, diretso ka na ng langit. Hindi pwedeng ganoon kasi nagkasala ka pa rin eh. Lahat ng bagay na masama, kasalanan. Pero pagdating sa katarungan, kahit naman sa local court tang iba ang parusa sa akin, iba ang parusa sa iyo. Ibig mong sabihin, kahit na maliit lang ang kasalanan na hindi hahantong sa kamatayang espiritual, hindi pa rin pwedeng diretso na lang sa langit. Hindi. Maliit lang naman yung ninakaw ko Yun nga yung sample ko. Nagnakaw ako ng 1,000,000, ikaw naman nagnakaw ng 100, sabay tayong namatay. Don't tell me, palibasa 1,000,000 na ninakaw ko, impyerno ako, ikaw, 100 lang, langit ka. Hindi pwede mangyari yun. Ibig mo sabihin, kahit maliit lang ang kasalanan, hindi pwedeng pumasok sa langit. May batayan ba yun? Hindi ako nagsasabi Biblia, babasahin ko sa'yo. Meron. Oo. Sige. Para sa susunod, nakawin mo 1,000,000 din. Pareho din naman eh. Okay. Basahin ko, Apokalipsis o Pahayag, chapter 21, verse 27. Ngunit, hindi makapapasok doon sa langit, ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Ganun pala yun. So, ang anumang uri ng kasalanan, na nagpaparumi sa atin, sa kaluluwa ng tao, kahit katiting na dumitang, kahit gating kahit gating nga yan, ay hindi po magiging exempted na ikaw ay makapasok agad sa langit. So, para doon sa mga kapanalig nating maliit lang ang kaalaman, paano yung mga Kristiyanong pumanaw na gumagawa naman ng mabuti, subalit kinamatayan yung simpleng napakaliit na kasalanan o venial sin? Paano po ba yun? Anong gagawin? Meron nga tayong tinatawag meron tayong tinatawag na proseso. At itong prosesong ito, isang pag-asa tutang Alam mo ba ang mga nasa purgatorio, ligtas na sila? Opo. Dangat nga lamang, kinakailangan nilang dumaan sa process na malinis sila dun sa mga sinasabi mong kinamatayan nilang maliliit, mga petty sins. Petty crimes. Yung mga venial sins nila. So, itong purification process, sa purgatorio, ang tawag nga natin diyan purgatorio. Kaya tayong mga namamatay na mga Kristiyano, Katoliko, naniniwala tayo doon kasi pag-asa yung tangi. Ang totoo, ang talagang term na gagamitin natin doon, ligtas na yung namatay na yan, kaya lang kailangan niyang iproseso sa paglilinis para talagang purified na siya para pumasok sa langit. Batay na rin dito sa Pahayag 21-27. Kailangan kahit kaliit-liitan, walang matitira na kasalanan. Ito sabi ng Mateo chapter 5 verse 25 to 26. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, sa anumang paraan ay hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang huling sentimo. So sa talatang binasa mo, mauunawaan natin na ipinapahiwatig ng ating Panginoon na Jesucristo sa isang bilangguan. Ang bilanggo dito ay hindi makakalabas malibang mapagbayaran ang kahuli-hulihang sentimo. Opo. Yan ba yan? Kaya yan yung gagamitan natin ng mga pag-offer ng prayer, pinagdadasal natin. Mamaya pupuntahan natin yan, Tang. Pero maintindihan dapat natin, hindi totoo na pag namatay ang tao kahit maliit ang kasalanan, diretso sa langit. Meron pong proseso ng purgatorio. Brother Natulyong, shout out po sa iyo. Brother Chito Soliven ng Tarlac. Oy, Tarlac namatay ang mahal na obispo. Nga pala. Enrique Macaraig ng Tarlac, ang aming taus-pusong pakikiramay. Si Bishop Macaraig very supportive din po sa ating apologetic ministry. Actually, isa siya sa nag-endorse ng ating aklat pagtatanggol sa pananampalataya. May he rest in peace. Ngayon ay nariyan siya sa kanyang hometown sa Malasiki, Pangasinan, nakaburol. Pero
binurol sa Tarlac Cathedral, Oo. dinala lang sa hometown niya. Hometown, then Ibabalik uli sa Tarlac, dun sa ibuburol, ililibing sa Tarlac Cathedral. Okay. So sa lahat ng mga pari ng Tarlac, lalo na po kay Father Randy Mignon, no? Kay Father Randy Sagun, ay Father Nick Rodriguez, ang amin pong taus-pusong pakikiramay. Father Raymond Cruz, no? Aming taus-pusong pakikiramay. Okay. Ako po si Brother Marco Evangelista, si Tatang Larry Malyari. Hello, Pans. Ating partner sa loob ng 16 na taon. Ayun, no? Ang ating programang Apologetica ay naririnig salamat. po sa Radio Veritas. Siyempre kasama natin sa ating technical side si Brother Clinton at ang ating PA ay ang ating magandang sister Cheska Valera. Okay? So mga kapanalig, masarap pong pag-usapan ito kasi ang mga protestante po ay walang humpay sa pag-atake, Sister Menji Ingal, yung iyong apo katulad ni Kiona na namatay, no? Eh yung mga bata hindi na kailangan pagdasal yan, mga anghel na yan Yun ang namang mabigat na kasalanan yan. Pero yung mga namatay na meron ng sapat na kaisipan, Yan. no? Dapat po talagang alayan natin ng panalangin. Yes. Ito yung paraan para po sila'y makaahon dun sa proseso ng paglilinis o Opo. yung purification sa purgatorio. Tandaan nyo po, binasa ni Tatang Larry kanina yung, ako nagbasa yung Hebreo, or rather Mateo 5:25 to 26, no? Apa. Hindi mababayaran ng huling sentimo yung mga naroroon sa sinasabing lugar o dako. Ano ba yung dakong yun, Tatang Larry? Yan. Na hindi kasi pag sinabing hindi ka makakalabas diyan hangga't hindi mo nababayaran ang kahit kalitnitang sentimo, meron tinutukoy na dako doon. Kasi sa pagkakabanggit doon sa Mateo 25:26, may mga Chapter nakabilanggo. 5. Oo, may mga nakabilanggo, no? Na talaga hindi sila makakalabas kahit kahuli-hulang sentimo na kailangan pagbayaran nila. So paano nating mauunawaan yung Brother Marco, yung lugar na yun, at ano yung kahuli-huli ang sentimong tinutukoy? Ito, basahin na lang natin yung unang aklat ni Pedro, chapter 3 verse 18 to 19. Opo. Ang ganda nung sinabi dito. Pakibasa mo na, Tang. Okay po. 1 Peter chapter 3 verse 18 to 19. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga kasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Hindi namin invento yung term na bilangguan Kasi nakasulat diyan sa binasa natin 1 Peter 3:18 to 19. Siya ay nagpunta sa mga espiritong nakabilanggo o sentito common. Pag sinabing espiritu nakabilanggo, nasan yun, Tang? Nasa bilangguan. Bilangguan nakakulong Kasi ang term, nakakulong Kaya di ba, report kanina Nagulat ako sa tanong mo Pagdating sa bilangguan, naalala ko agad yung ating magiting na si BCP Executive Director, si Reverend Father Nesel Lirio. Ayan, Na-commission siya ang sa prison. Second in rank. At saka siyempre si Father Hernan Mendoza, Diocese of Pasig. Yan ang mga in charge ng prison ministry. Okay. May bilangguan kasi si Jesus ay nagpunta sa lugar at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. So, ibig sabihin, hindi naman maaaring impyerno ang tinutukoy na bilangguan dito dahil naroon yung presensya ni Jesus, Brother Marco. At saka pagka nasa impyerno na tayo, hindi na kailangan pangaralan. At saka lugar ng kawalang pag-asa. At saka nangaral siya doon sa kaluluwang nakabilanggo, di ba? Kaya nga may preaching. Ano ba ibig sabihin ng preaching sa English? Sa Tagalog. Nangangaral. Nangangaral. Ang mga nasa purgatorio, wala na, hindi na yun para aralan. At lalong hindi naman kaharian ng langit ang lugar na binabanggit. Lalo namang hindi mo aralan yung mga dahil bilanggong kaluluwa doon po malaya tayong makakapaglingkod sa Diyos hindi tayo bilanggo, di ba, Brother Marco? At ito, bibigyan din natin, Tang, yung sinasabi mong yan. Ang linaw po ng sinabi ng ng Mateo chapter 5 verse 25. Hindi makalalabas dito hanggat hindi nababayaran ang kahuli-hulihang
biktima. So ang dakong pinuntahan po ng ating Panginoong Jesus ay tinatawag na purgatorio. Ito na yung Hindi, purgatorio. ito nga yan. Oo. Pinangalanan na ng simbahan para magkaroon ng pinangalanan na. identity. Dahil Di hindi ba? langit, hindi impyerno eh. Oo, ngayon, Oo. sa mga protestante, kung ayaw nyo maniwala sa purgatorio, wala kami magagawa. Oo. Pero tandaan nyo, every time nire-recite namin ang ejaculation sa rosary, "Oh my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven." Kasama pa rin kayo. Ganyan kabait ang simbahang Katoliko. Sali lahat. Oo. Oo. Damay-damay na. Ngayon, kung ayaw nyo maniwala sa purgatorio, bahala po kayo. Pero ito iulitin ko lang. Sige. Itong ating sharing na to, Opo. ito'y intended sa mga Katoliko. Opo. Para mas maintindihan natin kung bakit tayo may purgatorio. Oo. Ngayon, kung may mga baser tayong protestante, kuy daw ka, talagang titirain tayo, di kung gusto nyo, pag namatay kayo, langit at impyerno lang, okay lang. Oo. Pero ang tanong, sigurado ka ba pag namatay ka, wala kang nagawang kahit tuldok na kasalanan? Ang sabi yung kaliit-liitang sentimo na katumbas ng maliit na kasalanan ay hindi makakapasok sa langit dahil itinuturing na marumi. Di babalik ko yung example natin kanina. Sige. Ikaw nagnakaw ng 100. Ako ginamit ko na yung term na masama, nagnakaw. Nagnakaw. Nagnakaw ka ng 100, nagnakaw ako ng 1 million. Pareho tayong namatay. Ngayon, ibig mong sabihin, diretso tayong dalawa sa impyerno? 100 lang ninakaw ako, 1 milyon? Dapat sana, dapat. Sa opinion ko, dapat diretso ako sa langit, 100 lang, ikaw lang sa impyerno, no? Pwede ba yun? Pero hindi rin ako makakapasok eh. Hindi pwede yun. Kasi liwanag ang tinuturo mismo ng Biblia na walang makapapasok doon. Kahit na maliit na marumi, kahit na anumang bagay na marumi. Pahayag chapter 21 verse 27. At yung sinasabing marumi, na nagpaparumi, iyon yung kasalanan. At siyempre, hindi ka rin naman papayag na 100 ninaka mo, 1 million na sa akin, magkasama tayo sa impyerno. Ay, hingi ako ng reenactment. Gagawin ko 2 million. Akala ko, ano ka ng apil eh. Or papil eh. Pwede ba reenactment? Gawin ko 2 million. Sintido ko muna lang tutang. Kahit sa batas ng tao eh. Pagdating sa hukuman, di ba? Iba po ang judgment ng hukom, no? Doon sa taong nagnakaw ng 100, iba yung judgment niya doon sa nagnakaw ng 1 million. Tanda yung capital punishment. Di ba? Nako. Ang hirap ipaliwanag lang doon sa mga sa mga, alam mo yun, pinipilit na hindi intindihin. Kaya nga po, doon sa ating mga kapanalig, pag sinabi pong purgatorio, doon po ginagawa yung paglilinis na kailangang pagbayaran. Yung kahuli-hulihang sentimo na ang katumbas, kaliit-liitang kasalanan. Dapat po yan ay malinis dyan sa tinatawag na purgatorio. Yan. Hindi tayo nagtatakda niyan. Ang Diyos ang nagtatakda ng mga tuntunin. Ano yung tuntunin? Walang anumang kaliit-liitang dumi o kasalanan ang pwedeng pumasok sa langit. Hindi excuse yung nagnakaw ka lang ng maliit, no? Para sabihin mo, Lord, 100 lang naman ang ninakaw ko, dapat diretso ako sa langit. Hindi yung pwede. Hindi tayo nagbigay ng rulings. Ang nagbigay mismo ay ang ating Panginoong Diyos, no? Kaya nga po tayo mga Kristiyano Katoliko, tayo po ay nagdarasal para sa mga kaluluwang nasa purgatorio, upang sila po ay linisin ng Diyos para makapasok sila sa kaharian ng langit. Okay. Ngayon, dito na naman uli. Babalik tayo. Totoo ba yung atake ng mga sulpot na sekta? Kasi binanggit mo kailangan ipagdasal natin yung mga namatay na para linisin doon nga sa purgatorio. Ngayon, may atake po dito yung mga sektang sumulpot lang. No? Ang sabi nila, wala ng kabuluhan yung ginagawa nating pagdarasal para sa mga namatay na. Yan. Alam mo kung bakit sinasabi nilang wala ng kabuluhan yung pagdadasal? Kasi meron silang ginagamit na talata diyan, yung Ecclesiastes chapter 9 verse 5 to 6. Na ang isang namatay na, no, wala ng kamalayan.
Wala nang okay. kamalayan, di ba? Oo. Ginagamit nila yan eh. Pero tandaan nyo po mga kapanalig, yung Ecclesiastes chapter 9 verse 5 to 6, na wala nang kamalayan ng mga patay, ito po ay tumutukoy sa physical na kamatayan ng Yung katawan. katawang lupa. Oo, yung Oo. physical, Oo. yung psychological, at Oo. yung kanyang mental aspect. Oo, yung kakayanan niya, wala Totoo na. naman talaga pagpatay na, yung nandun sa kabaong, Wala na wala na yun. Oo. Wala nang psychological, wala nang physical, wala nang mental Wala yun. emosyon na yun. Pero Oo. tandaan din natin na ang komposisyon ng tao tang hindi lang naman yung ano eh, yung etong katawan. Yung physical corpus, body. diba? Oo. Meron pa tayong another dimension, yung ating kaluluwa. Oo. Diba? At ito sa ating pananampalatayang Katoliko, ito ang ating ipinagdadasal, no? Okay. Katulad ng nakasulat, pakibasa mo tang sa ikalawang aklat ng Makabeo, chapter 12 verse 43 to 45. Nagpalikom siya ng mga kaloob na umabot sa halagang 4 na librang pilak at ipinadala ito sa Jerusalem upang ihandog na pantubos sa kasalanan. Ah. Ginawa ito ni Judas Macabeo sapagkat naniniwala siya sa muling pagkabuhay ng mga patay. Kung hindi siya umaasa na ang mga patay ay muling mabubuhay, magiging kahangalan lamang ang ipanalangin pa ang mga namatay na. Dahil buo ang kanyang paniniwala na ang lahat ng namatay na nanatiling makadiyos ay tatanggap ng dakilang gantimpala. Ginawa niya ang paghahandog na yon upang ang pagkakasala ng mga namatay na ito ay patawarin. So dito po, binibigyan natin ng emphasis. Bakit natin pinagdadasal ang mga namatay na? Kasi po sa Biblia, ikalawang aklat ng Makabeo, meron pong nagyari dyan, doon sa tinatawag na matalinong si Judas, hindi ito si Judas Macabeo o si Judas Iscariote, makaiba yan. Rather Judas Macabeo. Judas Tadeo at Judas, ano to nyo? Judas. Macabeo. May Judas Iscariote, yung Oo. taksil. Oo. Ay, ngayon, sa bagong tipan, may Judas May Judas Iscariote, Iscariote, Judas Tadeo, Tadeo. Santo yun. Santo naman yan. Ito sa lumang tipan, si Judas Macabeo. Ito'y mandirigma ito. Oo. Yan, Kaya ito mga kapanalig, ano po, tandaan natin, maliwanag ang sinabi, naghandog siya upang ang pagkakasala ng mga namatay na ito ay patawarin. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating palatuntunan at tawag dito, ito pinapaintindi natin, uulitin ko. Ang concern po natin sa ating topic is the faithful Catholic faithful. Opo. Sa atin po, meron tayong practice na pinagdadasal ang mga yumao kasi po naniniwala tayo sa kapatawaran ng mga kasalanan through our prayer. Meron tayong tatlong dimension na sa simbahan, yung tinatawag na simbahang naglalakbay, tayo yon. Simbahang naghihirap, suffering church, yun yung mga nasa purgatorio, at victorious church, yun yung nasa langit. Oo. No. So yung tatlong yan, pag tinignan yan, pabilog yan eh. Opo. Ang mga nasa langit, pinagdadasal tayo, tayong mga buhay, pinagdadasal yung mga nasa purgatorio. Yung mga nasa purgatorio, pinagdadasal din tayo. Opo. Vice versa dun sa victorious Kumbaga, church, yun yung cycle pinagdadasal. niya. Oo. Cycle. Ganyan Oo. kaganda ang ating pananampalataya. So, ibig sabihin, walang katotohanan yung sinasabi ng mga sekta na walang kabuluhan na ipagdasal pa at patawarin ang mga namatay na. Samantalang sa lumang tipan, sa matandang panahon, ginagawa na ito katulad nga ng sinabi sa Makabeo 12:43-45 na ginawa ni Judas Macabeo. Ipinanalangin ang mga namatay na para patawarin sa kasalanan. Yan ang maliwanag eh. Ang problema, ang protestante hindi talaga tinatanggap yung Dos Macabeo. Kasama yung iba pang 6 na aklat. Yan yung tinanggal nila. Kasi yan yung tinatawag na deuterocanonical. Deuterocanonico. Tinanggal ni Martin Luther. Kaya itong mga protestante, hindi sila elib sa sa pagdadasal sa mga yumao. Dahil nga po yung ating basis, yung tumakabis ay hindi rin nila tinatanggap. Hindi elips. Sa elips. ledgi lang. Oo. Di ba? Kaya ang problema. Kaya tayo, wag tayong makinig sa kanila. Kasi mahal natin yung mga yumao eh. Ako, nanay ko, tatay ko, ate ko, kuya ko, no? Yung mga bayaw kong iba, yung aking mga kaibigan, mga mahal na kaibigan, sila yung mga namatay na, mahal ko sila, until now, pinagdadasal ko sila, nag-o-offer ako ng prayer for them. Kasi naniniwala ako na yung
pagdadasal ko sa kanila ay expression of my love. May kabuluhan. Hindi sa kapag inunawa po natin yung Makabeyo, yung binasa ko kanina, yung pinabasa mo, Brother Marco, yung palang pagdadasal para sa mga namatay na, ayon na rin doon sa binasa sa Makabeyo, yun pala yung pananampalatayang umaasa tayo na may panibagong buhay pagkatapos ng pagkalagot ng hininga. Kaya nga sabi, magiging kahangalan lamang. Ang ipanalangin pa ang mga namatay. Kung wala kang paniniwala na mayroong life after death. Diba? Dahil we believe in life after death, at ang pagdadasal natin is our expression of love doon sa ating mga dearly departed loved ones. Ginagawa natin yun. Hindi naman katulad ng pinanggalingan mong kulto tang pag namatay nilagay sa nicho tapos na. Alam ko yun kung bakit Alam mo? Kasi yung patay na wala ng silbi. Alam mo kung bakit? Hindi na niya kayang mag-abuloy, magtanging handugan, magpasalamat. Yun lang. Brother Alfred Martin de Castro, yun lang. Di ba? Ito ang basis nila, yung ulitin ko, Ecclesiastes chapter 9 verse 5 to 6. Wala nang kamalayan. Totoo yan. Sa aspetong physical, psychological, mental. Pero tingnan mo tanga, kung totoong ang namatay wala na, hindi, wala na. Ay, natatandaan mo dun sa Matthew chapter 17 verse 1 to 9, si Elias at si Moises nakita sa transfiguration ng Panginoong Yesus. Diba? Naalala mo yung sa mayaman at si Lazaro? Si Lazaro, yung hihingi ng tubig. Di ba? Bakit may mga tagpo ng ganun sa Biblia na mga namatay na? Mga namatay na. Sa aklat ng Pahayag chapter 6 verse 8 hanggang 11, yung tinatawag na mga martir. Nagsasalita sila dun humingi sila ng katarungan. Di ba? Sa mga namatay. Paano yung Hebreo chapter 12 verse 23, sabi doon, lumapit kayo sa espiritu ng mga banal na nauna sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos. Nasaan ba mga banal? Paano ngayon yan? Di ba? Ito pa. Meron pa tayong tinatawag na yung pagpapakita na merong isang humingi siya ng tulong dun sa isang espiritista. Pagkatapos lumabas yung espiritu dun sa lupa, sa isang lupa Pagkatapos sabi niya, bakit mo inaabala yung aking pamamahinga? Nakasulat po yan sa aklat ng unang aklat ng Samuel chapter 28 tsaka yung aklat ng Deuteronomy. Alam mo kung sino yon? Si Saul at si Samuel. Si Saul humingi ng tulong dun sa isang espiritista. Pagkatapos itong espiritista, tinawagan si Samuel. Bakit niyo ako inawag? Lumabas si Samuel. Sabi niya gano'n, bakit niyo ako tinatawag na babahingan ako? Paano ngayon niya? Di babanggayan dun sa Ecclesiastes. Dito, yung pinag-uusapan natin dito, ng mga, ito spiritual aspect ito, hindi ito yung physical body. Yun! Ang problema sa mga nagtuturo na wala na ang patay, kalimutan nyo na yan. Ang nakapokus lang kasi sila, yung physical yung physical. Pero mali po. Tandaan po natin, sabi nga sa unang aklat ng Korinto 13:13, mawawala meron tatlong umiiral, yung pag-asa, pag-ibig at saka pananampalataya. Amen. Higit sa lahat diyan ay ang pag-ibig. Kaya pag pinagdadasal natin yung mga namatay na, alam niyo po yan, expression of our love yan sa kanila. Huwag niyong kalimutan yun. Saka Brother Marco, yung pagdadasal po natin sa mga namatay na, na pinapractice natin, ngayon kahit modernong panahon ng Kristyanismo, hindi po yan bago. Katunayan, yan po ay ginawa sa lumang tipan, ito nga sa Makabeyo, ni Judas Makabeyo. At alam mo ba sa modernong panahon ngayon, sa modernong panahon, maging ang mga Hudyo, itong Israelita, yung mga Jewish, no? Sila'y naniniwala ring dapat ipagdasal ang mga patay. Hanggang ngayon, pinapractice po nila yan. Yung bagamat hindi nila direktang ginamit yung salitang purgatorio, Brother Marco, yung kanila naman pagdadasal sa patay, tinatawag na Kaddish. Ibig sabihin po, mga banal. Sapagkat naniniwala sila na pwede pang linisin, dalisayin ang kaluluwa ng taong namatay na para tanggapin sa langit. Ito pa, bibigyan kita ng yan binase mo ay practice ng Hudyo. Mga Hudyo. Ito, babasahin ko sa ito Tapos bigyan mo ako ng paliwanag kung ano ang dito.
ano ang masasabi mo. Sige. Ecclesiastico chapter 7 verse 33. Pakinggan niyo pong mabuti mga kapanalig. Magmagandang loob ka sa mga buhay. Anong Okay. gagawin mo? Kung Magmagandang loob ka sa mga tutulong buhay. ako. Exactly. Mag-aabuloy, mag-aambag. Yan. At huwag mong ipagkait ang tulong mo sa mga patay. Sasama ako sa libingan? Hindi pwede. Ika muna. Ito, para mas maintindihan ng mga kapanalig, babasahin kong diretso. Diretso muna. Sige. Magmagandang loob ka sa mga buhay Okay. at huwag mong ipagkait ang tulong mo sa mga patay. Makiramay ka sa mga naulila ng isang mahal sa buhay at makidalamhati ka sa kanila. Tingnan niyo po, tatlo to. Magmagandang loob ka sa mga buhay. Tama yung sinabi ni Tatang. Tumulong ka sa mahihirap. Tumulong Charity. ka. Charity. Huwag mong ipagkait ang tulong mo sa mga patay. Anong tulong mo sa patay? Nag-donate ka ng abuloy. Nagbigay kang bulaklak. Sana matayan yun Nagbigay ka ng biskwit tsaka kape. Oo. Ito yun sabi makiramay ka sa mga naulila ng isang mahal sa buhay at makidalamati ka sa kanila. Paano nga yung huwag mong ipagkait ang tulong mo sa patay? Ano nga tulong gagawin mo sa patay? Hindi ba pwedeng pag nilibing siya, sasama ako? Oo. Ganun lang po yan mga kapanalig. Tutulong tayo sa buhay, madali lang yon. Makiramay tayo, makidalamhati tayo dun sa mga naulila yon, sa mga balot. Paano yung sinabi dito? Huwag mong ipagkait ang tulong mo sa mga patay. Paano mo tutulungan ng patay? Alam ko na. Ipanalangin natin sila. Ito yung may kaugnayan doon sa unang 1:5-16. Exactly. Diba yung ipanalangin ninyo yung mga kapatid na nakagawa ng kasalanang hindi nakamamatay. Opo. At may isang talata patang sa aklat ng Malakyas 3:2-3 na nagsasalarawan tungkol sa dadaanin natin sa purgatorio. Pakibasa mo. Kung sino ang makakatagal pagdating ng araw na iyon, sino ang makakaharap kapag nagpakita na siya, para siyang apoy na nagdadalisay sa bakal at parang sabon na may matapang na sangkap, darating siya at mauupong tulad na isang tagapagdalisay ng pila. So, yung proseso po sa purgatorio, mga kapanalig, parang dumaan sa apoy. Dadalisayin ka dyan. So, ito yung purification process. Dinadalisay. Parehong-pareho sa ginagawa hanggang ngayon ng mga Hudyo. Kaya mga kapanalig, tayo bilang Katoliko, sa darating pong paggunita sa mga yumao, actually dapat talaga November 2 yan. Naging traditional na lang, practice na November 1 kasi All Saints Day yan. Kaya nga ang tawag sa lumang sementeryo, Campo Santo Huwag po nating kalimutan talaga to offer prayer sa mga yumao. Eternal rest given to the soul of all the departed, Lord. And let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Kasi kailangan po nila yan. Kailangan nila yan. At tandaan nyo, every time na maglalabas ka ng prayer sa mga departed ones, yan po yung expression of our love. Bukod pa dun sa kandila, bukod pa dun sa mga bulaklak. Di ba? Expression of our love yan. Eto tandaan nyo, hindi naman yung patay ang ating dinadasalan Ipinagdadasal natin sila. Di ba? Hindi tayo nagdadasal sa kanila, ipinagdadasal natin sila. Sa Diyos natin sila inihihingi ng tawad. Sa Diyos tayo nagdadasal. Sa pamamagitan ng mga banal. Tandaan niyo po yan. Okay? So, gunitain nating banal ang undas para po sa kapakanan ng mga yumao. Huwag na magdala ng video sa simenteryo. Bawal na rin. Bawal na rin ng gobyerno. Dapat. Okay, sa ating pagtatapos lang, babatiin ko lang. Happy birthday po, Most Reverend Jacinto Apujak Jose. Bishop Jacinto Jose, ang obispo ng Diocese of Urdaneta, Pangasinan. Ang pagbati po ay galing kay Seminarian Sostenes Alicdan ng St. John Paul II House of Formation at kay Reverend Father Ralphie Ichon ng Holy Cross Parish, Alcala, Pangasinan. Of course, galing din po sa akin, Bishop Jacinto Jose at kay Tatang Larry sa Radio Veritas. Happy birthday po.
Pasalamat lang po ako kay Sister Isang Candido diyan po sa Muntinlupa, Our Lady of the Abandon. Okay, Yan. pupuntahan Okay. natin yan. Apo, Siyempre, apo. happy wedding anniversary po kay Daddy Carlos at kay Mami Linda, ang mga magulang ni Father Ronnie Santos dyan po sa Our Lady of Perpetual Help sa Cubao. Happy wedding anniversary po. At siyempre, salamat kay Sister Purisima Arsiaga at kay Sister Tita Arsiaga. Salamat Brother Arnel Borromeo sa iyong suporta at kay Kapitana Evelyn Tan Arago ng Barangay Affairs Thank you Office po. ng Taguig City. Salamat po sa inyong taus-pusong pagtulong sa ating misyon. Mabuhay po tayong lahat. Meron akong librong sinulat, panibagong libro, ipopromote ko na lang next week. No? Okay. Para po tayo lalong magkaroon ng malalim na debosyon sa ating mahal na Inang Maria. Ang title nito, Hail, Holy Queen. Yan, bagong libro ko pong sinulat. Ako po, si Brother Marco Evangelista, kasama si Brother Clinton. Kasama rin po natin si Sister Cheska, ito po si Tatang Larry Lam Kumalyari. Hanggang sa susunod, maraming salamat po. At kaming lahat ay laging nagsasabing, Sumayin nyo ang katotohanan. Salamat Bye-bye po. pa. I love you. Bye-bye po. God bless.